Ay. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mubad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jab, saan tayo nag-stop? Nagano? Hindi kita yung ulo mo. Dito lang. Saan tayo nag-stop kahapon? Doon pa rin tayo sa pagbibigay ng batas, di ba? Sa Allah Ta'ala. Natapos na natin yun, actually. Konti lang ang hindi na-explain, pero tingin ko natapos na. Wala nagbibigay ng batas maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, lipat tayo sa number 14 ba? Number 13. So number 13, sabi niya, at-tadbiru biyadillahi azza wa jalla bima fihi min tasrifi lil alamul alawi was-safli wa ma yakunu fi. Yung sabi niya, yung at-tadbir, pag sinabi nating tadbir, di ba sinabi natin na ang rububiyya, ito yung pagiging Panginoon ni Allah Ta'ala, yung rububiyya. Yung rububiyya, pag sinabi nating rububiyya, ay yung pagiging Panginoon ni Allah Ta'ala. So, kabilang sa pagiging Panginoon niya, yung nagbibigay siya ng batas. Tapos, siya yung tagapanustos. Tapos, siya yung hari. Tapos, siya yung tagapaglikha. So, lahat yun ay tauhid ng rububiyya. Tama? So, kabilang din sa tauhid ng rububiyya, ng pagiging Panginoon ni Allah Ta'ala, yung at-tadbir. Pag sinabi natin tadbir, siya yung nagsisiyasat. Alam niyo yung nagsisiyasat? Alam niyo ibig sabihin nun? Siya yung nagsisiayos o siya yung nagmamanage. So, ang tawag dun sa Arabic at-tadbir. O si Allah Ta'ala yung mudabbir. Siya yung nagsisiayos ng kanyang mga nilikha o nagsisiyasat o nagmamanage. Nakuha ninyo? So, siya yung nagkokontrol sa madaling salita. So, walang nagkokontrol sa dunya, pati sa kalangitan, lahat ang napapaloob dito, maliban lamang sa pahintulot ni Allah Ta'ala. O ito ay nasa kamay ni Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? So, binanggit natin na dalawang uri ng batas. Yung unang batas, ito yung batas ng sanlibutan, na hindi pwedeng pigilan ng kahit sino. Hindi pwedeng pigilan ni Hamid. Hindi pwedeng pigilan ni Ishaq, pati ni Jabal. Tama, Jabs? Pwede mo pigilan yung paghinga mo? Hindi ka hinga isang oras? So, sino yung naglagay ng batas na yung tao ay dapat mabuhay nang dapat humihinga siya? Si Allah Ta'ala. Tama? So, yung batas na yan, sa sanlibutan, hindi mo pwedeng pigilan yan. At si Allah Ta'ala rin yung nagmamanage ng lahat ng nilalang. Sabi ni Allah Ta'ala, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Si Allah Ta'ala ay nagsisiyasat, nag-aayos, nagmamanage nang mula sa kalangitan hanggang kalangitan at kalangitan pa ibabaw ng kalupaan. So, walang ibang nagsisiayos ng ganyan. At anuman yung nagaganap sa mundo, yan ay sa pahintulot ni Allah Ta'ala. Hindi pwede na may nangyari sa mundo tapos yung nangyari na yun ay kusa lang nangyari. Kaya nga, di ba, yung mga scientists, hindi sila naniniwala na may Diyos? Anong sinasabi nila kapag lumindol, kapag nagkaroon ng bagyo? Anong tawag nila doon? Ang tawag nila diyan ay natural disaster. Di ba? Pag sinabi mong natural disaster, ibig sabihin yan, nangyari yan kasi normal na. Walang nagkokontrol na yan. Yung salitang ganun ay kufur yun. Parang sinasabi na ang mundo, nangyayari yung delubyo, yung lindol pati bagyo, wala sa pahintulot ni Allah. Nakuha ninyo? So parang sinasabi, yung bagyo pati yung lindol, siya yung may kagagawan yung sarili niya. Ninais niya yan. Parang sinasabi, labas yan sa relihiyon. Labas yan sa pahintulot ni Allah. Hindi yan kontrolado ni Allah Ta'ala. Yan ay shirk. Kasi parang sinasabi na may nagkokontrol sa lupa, iba yung sa kalangitan, iba yung dito. So, yan ay paniniwala ng mga paniniwala ng mga atheism. Ibig sabihin ng mga hindi naniniwala na may Diyos.
So kaya dito kabilang sa tinuturo sa atin ng Islam na dapat kang maniwala na annat tadbir biyadillah. Lahat ng pagsisiayos at pagsisiyasat ng lahat ng mga nilalang o sanlibutan ay nasa kamay ni Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? Kaya dito, ang pinupunto rin dito sa atin ni Allah Ta'ala, kaya tinuturo rin sa atin na ito ay parte ng rububiyya, ng pagiging Panginoon ni Allah Ta'ala, para hamunin din ni Allah Ta'ala ng mga ibang relihiyon na sumasamba sa mga ribulto pati Diyos-Diyosan. Anong sabi ng Allah Ta'ala? Qul id'ul ladhina za'amtum min duni. Qul id'ul ladhina za'amtum min duni. Sige nga, kayong mga sumasamba sa mga ribulto pati Diyos-Diyosan. Anong sabi ng Allah Ta'ala? Ud'ul ladhina za'amtum min duni. Humiling nga kayo sa kanila ng mga kahilingan ninyo, ng pangangailangan ninyo, kung meron silang kakayanan na magbigay sa inyo sa buhay ninyo ng pangangailangan ninyo na ayusin, i-manage yung buhay ninyo. Meron bang kakayanan? Sabi ng Allah Ta'ala, فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ. Wala silang kakayanan o wala silang hawak ng kahit anong mga bagay na makakaalis sa pinsala sa buhay ninyo kapag nasa loob kayo ng problema. Ibig sabihin dito, ano yun? Ay yung mga Diyos-Diyosan o mga ribulto na sinasamba ng mga taong maliban kay Allah ay wala silang kakayanan na magkaroon ng kapangyarihan sa mundo o ayusin yung buhay ng tao. Kasi nga, hindi sila Panginoon. Nakuha ninyo? Kaya sabi ni Allah Ta'ala, "Ankum wala tahwila." Ang pinupunto doon din na ano yun, na yung isang tao kapag nasa loob siya ng isang problema, di ba ang tao nasa dalawa lang naman ang gusto niya sa buhay? Yung kapag problemado yung tao, gusto niya makatakas sa problema. O kaya may kailangan yung tao, gusto niya makamit yung kanyang pangangailangan. Di ba yun lang yung dalawa? Kaya sabi ng Allah Ta'ala, sige nga, kung, tawag dito, kung mayroon kakayanan yung Panginoon na sinasamba ninyo maliban kay Allah Ta'ala, ano yun? Ud'ul ladhina za'amtum min duni. Sige nga, subukan natin pag may problema kayo. Kaya ba kayong iligtas diyan sa sitwasyon na iniiyakan ninyo pag may problema kayo? So ang pinupunto doon na ano yun? Si Allah Ta'ala lamang yung may kakayanan dahil nasa kanyang kamay lamang ang lahat ng pagsisiyayos o pagsisiyasat ng sanlibutan. Kaya sabi rin ng Allah Ta'ala, "Qul id'ul ladhina za'amtum min dunillah." O kayong mga sumasamba maliban kay Allah Ta'ala. Ako na lang sabi. "Za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharra." Wala silang kakayanan o wala silang kapangyarihan o wala silang parte na kaya nilang humawak ng isang nilalang sa mundo. Tama? Kaya ba lumikha ng isang Diyos-Diyosan, isang rebulto, ng isang lamok? Hindi. Tapos sasambahin nyo yung hindi kaya lumikha ng lamok, tapos gusto nyo iligtas, bigyan kayo ng pangailangan sa buhay ninyo. Hindi nga kaya lumikha ng lamok, tapos pakakainin kayo. Hindi nga kaya lumikha ng lamok, tapos hinihingian nyo ng tulong. So parang sinasabi dito na kung hindi kaya lumikha ng kahit anong itong isang rebulto o yung isang nilalang, o kahit ano pang sinasamba ng mga tao, hindi niya kayang lumikha ng kahit anong isang maliit na bagay lang. Tapos, mag-isip ka naman, parang sinasabi dito, mag-isip ka naman na ikaw tao, hindi kayang lumikha ng maliit na bagay, tapos ibibigay yung kailangan mo, hihingiin mo sa kanya. Parang gano'n yung pinupunto doon. Tama ba, Jabs? Yung isang tao na sumasamba sa ribulto, di ba, nagdudua siya, nakaluhod siya, kailangan ko ng ganito, ng tuition ng anak ko, ng bigas, ng ganyan, ng ganito, pambayad ng ospital, pambayad ng kuryente, isang lamok nga na hindi kayang likhain, pambayad pa sa kuryente mo, ibibigay ng Diyos-Diyosan na yan, Jabal. Hindi niya kaya. Yun ang pinupunto doon. Qul id'ul ladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharra. Nakuha fis samawati wala fil ard. Wala siyang may hawak, wala siyang pagmamayari sa kalangitan, pati sa dunya. Tama ba? O ba gusto mo ng mic? Nakuha ninyo? So, yun ang pinupunto doon ng Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. So ngayon, sino man, faman ittaqad, kaya ang isang tao nakakagulat,
na ano yon? Na kapag ang isang tao meron siyang pangangailangan tapos pupunta siya sa may libingan, magduduwa siya doon sa may libingan. Di ba? Sabihin niya, kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng bigyan mo ko, tapos pakainin mo ko, punta sa libingan. Sira ulo ka pala eh. Yung taong patay nga, kailangan ng tulong mo, tapos hingihan mo ng tulong. Eh di sana kung buhay yan, yung asawa niyang iniwan niya sana sumama na lang din kung buhay rin pala. Di ba? So, anong ginagawa ng tao? Pinapaganda lang ng tao minsan yung itsura ng taong patay na para sabihin hingihan ng tulong. Di ba? Kaya minsan ipinagbabawal sa atin pagpunta sa libingan dahil sa mga ganyan mga bagay. Baka yung mga tao, kapag may nakalibing na, isipin niya yung tao na pwedeng hingihan ng tulong kasi mabuti yung taong nakalibing dyan. Di ba ganun minsan sa probinsya? Punta ka sa lolo mo doon sa bundok, doon siya nakalibing jobs. Humingi ka ng tulong sa kanya pag may sakit yung anak mo, Jabal. Mag-alay ka sa kanya. Kubili ka ng itlog, alalayan mo ng mga bigas, pati ng mga itlog, katayan mo ng manok. Di ba? Tapos hingi ka ng tulong. Yung kinatay mo ng manok na yung pati bigas, kung kinain mo na lang, hindi ka nagsayang ng pera. Di ba? Wala kang kakayanan eh. Yung isang taong patay, yung patay nga kailangan ng tulong. Tapos hingian mo ng tulong. Di ba? So, kaya nga dito, kabilang sa shirk ng pagtatambal kay Allahu Ta'ala, na ano yun? Na kapag naniwala ang tao na to sa isang hinihingian niya ng tulong nang walang kakayanan, na ito kaya niya magbigay ng tulong kahalintulad ni Allah, syirkun akbar yun. Kahalintulad ng patay. Di ba? May sakit ang anak ni Jabal. Pumunta doon sa hospital, doon sa may patay. Pagalingin mo anak ko, kung pwede magsalita lang yung patay. Hindi naman ako hospital eh. Hindi naman ako doktor. Bakit nandito ka sa sementeryo? Nandiyan yung hospital ng Manila, malapit. Di ba? Kaya dito kapag sino man naniwala na yung patay na to, kaya niya mag-manage o magbigay ng tulong sa may buhay kahalintulad ni Allah, ano yun? Sawallah, sino man hinalintulad niya yung patay na to kahalintulad ni Allah, ay nakagawa siya ng shirk. Kaya nga sinasabi ito, annat tadbir, yung pagmamanage o pagsisiyasat ay kay Allahu Ta'ala lamang. Nakuha ninyo? Walang may kontrol ng buhay ninyo. O walang may nakakaalam ng buhay ninyo maliban si Allahu Ta'ala. Bakit hihingi ka sa isang tao ng patay na? O bakit hihingi ka sa isang tao na walang kakayanan? O sa isang rebulto? Di ba? Kaya minsan nakita ko sa YouTube, yung nag-trend, mga sa YouTube, ang ginagawa nyo sa may nakalibing, nagtatawap sila. Di ba? Nagtatawap sila, naguduwa sila sa may patay, tapos hulugan ng pera. Yung pera mo na, pinabili mo ng gamot, tapos yung problema mo. Kasi hinulog mo dun sa may donation box sa may patay. Nakuha ninyo? So yun ang pinupunto doon. Sa kalangitan at sa kalupaan, hindi ka pwede manghingi ng tulong kahit sa anghel jobs. Nakuha ninyo? Kahit sa anghel na malapit kay Allah Ta'ala, kanino ka lang hingi ng tulong, Ishaq? Kay Allah Ta'ala, magdua ka sa Kanya. Naiintindihan ninyo? Next, ano number na? 14. Number 14. Number 14, patungkol sa tinatawag na baraka. Ano ibig sabihin ng baraka? May baraka yung pagkain natin. Di ba? Ay, ano? Ba't ka nagtataas ng kamay? Tinatanong ko lang sarili ko. Tawag dito, ano ibig sabihin ng baraka? Ang baraka, ano yun? Ay, ito yung pagpapala sa Tagalog. Mayroong pagpapala sa ginagawa mo, sa pagkain mo. Ang pagpapala, pwede sa tao, sa panahon, sa lugar, sa gamit. Nakuha ninyo? Pagpapala, na kapag, halimbawa, yung bagay na to, normally, kapag meron tayong ginamit na isang gamit, ay yung gamit na yun, pinapahintulot lang sa atin. Pero wala kang makukuhang gantimpala kasi jaiz. Pinapahintulot lang yung paggamit na yun. Kasi yung kagamitan. Ito, halimbawa, di ba? Pag ba gumamit ako ng mic, wajib ba?
Diba? Depende yun. Kapag halimbawa, ginagamit ko sa dawa, yung dawa ay wajib. So, ang paggamit ng white dahil sa dawa, magiging wajib siya kapag kailangan. Pero yung original na batas niya, wala naman talaga. Tama at hindi ako makuha ng gantimpala. Yung baraka, ito yung halimbawa yung isang gamit na kapag ginamit mo siya at sinabi ng dalil na kapag ginamit mo yan, magkakaroon ka ng gantimpala kay Allah. Ganun yung baraka. Nakuha ninyo? At ganun din halimbawa sa pagkain. Sabi ng Rasulullah, kapag kumain kayo, kumain yung may baraka daw na pagkain, yung pinakalas. Halimbawa, kakain tayo dito ng salo-salo. Yung may baraka daw sa pagkain yung natitira. Tama? So, kasi merong hadith sinabi na may baraka. Ibig sabihin nun, ay merong pagpapala sa pagkain na natitira na yun. Kailan't nag-aagawa tayo sa huling pagkain. Kasi nandun yung baraka, Pilipino tayo. Yung natitirang pagkain, sige, kunin mo na yan. Di ba? Ganun tayo eh. Nagkakahiyaan tayo sa huling pagkain. So, yun ang ibig sabihin ng baraka. Yung meron kang kabutihan na makukuha ng galing kay Allah at merong pagpapala doon. Nakuha ninyo? Okay. Tandaan ninyo, si Allah Ta'ala, siya ang naglalagay ng baraka. Yun ang tatandaan ninyo palagi. Siya yung nagbibigay ng pagpapala. At si Allah Ta'ala yung baraka. Anong sabi ng Allah Ta'ala? Tabarakalladhi biyadihil mulk. Kay Allah Ta'ala yung katasasan yung baraka na sa Kanya kanyang kamay ang kaharian. At sabi ng Allah Ta'ala, ano pa sa Quran? Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Tabarak, si Allah Ta'ala yung mubarik, siya yung baraka. Nakuha ninyo? At siya yung nagbibigay ng baraka. Siya yung nagbibigay ng baraka. So, walang karapatan o walang kakayanan si Jabal na maglagay siya ng baraka sa pagkain. O dumating si Jabal, may baraka na yung pagkain. Anong sabi natin? Si Allah Ta'ala ang nagbibigay ng baraka, wala ng iba. Nakuha ninyo? Wala ng iba. Kaya dito, karamihan sa mga tao, may nagsasabi na, Masya Allah, may baraka kasi dumating si ganto. Hindi mo pwede sabihin yun. Kasi si Allah Ta'ala ang siya nagbibigay ng baraka. Kapag sinabi mo yun, may parte ka ng rububiyya ng pagiging Panginoon? Wala. So wala kang karapatan magsabi na ito may baraka to, ito may baraka. Ano ka? Propeta, alam mo kung saan nilalagay yung baraka? Nakuha ninyo? So si Allah Ta'ala yung takapagbigay ng baraka at walang karapatan ng isa sa atin na magsabi na kung saan alam niya yung baraka. O siya yung nagbibigay ng baraka. Wala sa lugar, sa panahon, sa tao, at sa gamit. Hindi mo pwedeng sabihin yung gamit na ito may baraka. Hindi. Kailangan magbigay ka ng dalil. Nasaan ang sinabi ni Allah at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sabihin may baraka yan. Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, ang unang batas sa baraka ay dapat kailangan ng dalil na sinabi ni Allah at sinabi ni Propeta Muhammad. Hindi kayo pwede magsabi ng ang bagay na to, ang tao na to, ang lugar na to, ang panahon ay may baraka. Ay dapat kailangan ng may sinabi si Allah at sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ilmul ghaib yan eh. Di ba sinabi natin ang ilmul ghaib, yung mga bagay na hindi natin nakikita. Nakita mo ba? May baraka dyan dito sa speaker, Jobs? Nakita mo, bumaba yung baraka dyan galing sa langit? Wala. So, ano pinagsasabi mo, may baraka yung speaker na yan? Di ba? Nakita nyo ba may baraka yung pag may pagkain? Pagkain na yon, may dumating. O, di ba? O, Masya Allah, may baraka si Ibrahim kasi dumating yung pagkain. Nakita nyo, may baraka dumating ng mata ninyo? Wala. Huwag kayong magsasalita na sabi niyo may baraka yan. Naiintindihan ninyo? Ay, ang baraka ay kung ano lang sinabi ni Allah Ta'ala at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, dito meron dalawang uri ng baraka. Ang baraka al-dhatiyya muntaqila, ang baraka na lumilipat, at ang baraka na hindi siya lumilipat o nag-transfer. Tama? Ang baraka na hindi lumilipat, nandyan lang yan. Anong halimbawa na pwede ka
pwede kang pag sinabi mong tabarruk, ang salitang tabarruk ay pwedeng lumipat sa iyo yung baraka kapag nanggaling sa isang bagay, lugar o tao na yon. Kapag sinabi ng Islam na may baraka yon. Anong halimbawa dito na may baraka? Isa lang, na lumilipat. Isa lang ang may baraka na lumilipat. Yung katawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakuha ninyo? Kaya nga yung mga sahaba, anong ginagawa nila? Yung gamit ng Rasulullah, pinag-aagawan nila. Kasi may baraka doon, lumilipat yung baraka. Nakuha ninyo? Yung mga gamit ng Rasulullah, yung pating katawan ng Rasulullah, may baraka. Tama? So yung baraka ng katawan ng Rasulullah, pati yung gamit niya, lumilipat yun. Pero ang tagal na ng panahon na yun 1,600 years. Baka nga yung kahapon, yung mga nakaraang taon gamit nyo, wala na Di ba? Ano pa kayong gamit ng Rasulullah 1,600 years nang nakalipas? Meron pa bang gamit? Meron pa tingin ninyo? Wala na. Kaya huwag kayo maniniwala sa YouTube, nakikita mo. Sabi mo, ito yung dating gamit ng Rasulullah, buhay pa yung damit niya. Wala na yan. Di ba? Nakuha ninyo, 1,600 years, nandiyan pa ba yun? Pero yung libingan ng Rasulullah doon pa, sa Madina. Nakuha ninyo, kaya nga bawal pumasok kasi pinagkakagulo ng tao. May baraka na kapag humawak ka dun sa katawan ng Rasulullah o sa gamit niya, ay lilipat sa iyo yung baraka. Nakuha ninyo? Nangyayari sa tao, anong gagawin nila kapag binuksan mo yung libingan? Mag-aagawan sila doon. Baka ang gawin nila, magsujud sila doon Di ba? Baka magruko sila, baka sambahin na nila. Kaya nga sinarado yun ng gobyerno Kaya nga hindi ka makakatawap doon. Baka ang gawin ng mga tao, magtawap sila, gawin nilang kaamba yung katawan ng Rasulullah. Di ba? Kasi baraka ang meron doon sa katawan ng Rasulullah. Baka yung iba sumobra. Imbis na baraka lang, wala na nga kasi wala nang gamit ang katawan ng Rasulullah, kaya nga nakagate. Pag pumunta ka ng Madina, Jabal, nakagate yun. May mga ulama doon nakabantay. Kasi baka ang gawin ng tao, na imbis na baraka lang, anong gagawin nila? Magsujud, magtawap. Di ba? Uwi baraka yung katawan ng Rasulullah, pati yung nandun. Totoo naman yung katawan ng Rasulullah. Pero yung gate doon, gate na yun Di ba? Nakuha ninyo, ginagawa ng tao. Di ba? So, yun ay bilang pag-iingat yun. Para ang tao hindi mahulog sa shirk. Baka mag-shirk sila dun sa katawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pwede kang bumisita doon sa Madina, sa masjid ng Rasulullah. Makakadaan ka doon sa may libingan niya. Pero, yung libingan na yun, kung titignan ninyo, dadaan ka lang. Labas ka na, doon ka na sa exit. Next! Labas ka na. Tingin ka lang niya, magsalawat ka lang, magsalam ka lang. Pwede magsasalam ka doon sa Rasulullah. Assalamu alayka, ya Rasulullah. Diba? Pero yung baraka doon, yung katawan niya doon sa pinakaloob, may gate niya, maraming gate yun Ay, hindi na yung pinakapunto doon, yung katawan ng Rasulullah ay may baraka pati yung mga gamit niya. Yung mga gamit niya, wala na ng unang panahon pa. Yung katawan niya nandun, hindi ka naman makakalapit. Tama? Kaya hinarangan yun. Kasi, baka kapag nakabukas yung libingan na yun, makikita mo sila maling doon, pati si Amig. Magtatalunan sila doon. Di ba? Di ba? Imbis na may sakit yung tao. Alam mo, may dala-dala kayong sakit may sakit yung anak mo. May kapatid mo Jabal, dadali mo doon sa katawan Rasulullah. Ano mangyayari doon? So, sobra ka doon. Imbis na magdua kay Allah Ta'ala, baka ipapahid mo doon buong katawan. Di ba? So, yun ang pinupunto doon. Na yung baraka, na hindi na lumilipat yung katawan na lang ng Rasulullah. Wala nang iba. Nakuha ninyo? At yung baraka naman, na hindi lumilipat, ano yun? Ay, halimbawa sa hadis ng Rasulullah, tasahharu, kayo ay magsahur. Pag kayo mag-fasting, bakit kayo nagsahur? Kasi sabi sa hadis ng Rasulullah, fa inna fis sahuri baraka, dahil may baraka kapag kayo nagsahur. So yung baraka ba na sahur na yun, lumilipat ba yun? Hindi. Pwede ba yung nguyain mo, tapos ilipat ko sa'yo? May baraka to, bigay ko sa'yo yung laway ko. Wala, kasi binanggit sa hadis, yung sahur na yun ay may baraka doon. Di ba? Sa pagkain ng sahur, may baraka doon na hindi lumilipat. Tama? Ano pa? Na hindi lumilipat na, yun, pagdating sa panahon, sa sahur na yun,
May baraka yung pagkain doon. Ano pa pagdating sa panahon? Yung Ramadan. Di ba? Yung Laylatul Qadar. Yan yung mga panahon na hindi lumilipat yun. Sige, Laylatul Qadar mamayang gabi. Di ba? Nandyan yung gabi ng Laylatul Qadar, may baraka. Tapos next, susunod na gabi, may baraka pa ba? Wala na. Kasi hindi siya lumilipat, doon lang yun eh. So isang buwan ng Ramadan, yung baraka isang buwan ng Ramadan. Pagkatapos ng Ramadan, may baraka pa? Wala na, sa buwan ng Ramadan. Yan yung pagdating sa panahon. Pagdating sa lugar, yung Makkah, pati yung Madina, may baraka yan. Yung Baitul Maqdis, yung Palestine. Yung sa Palestine, yung Baitul Maqdis, yung Masjid al-Aqsa, may baraka. Anong sabi ng Allah Ta'ala sa Quran? Subhanalladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Nilagyan namin ng baraka yung Baitul Maqdis. So sinabi ni Allah may baraka. Yung sahur may baraka. Yung tubig ng Zamzam may baraka. Di ba? Kapag ininom mo may baraka. Nakuha ninyo? So sa gamit, sa panahon, yung Muslim, yung katawan ng Muslim may baraka pero hindi lumilipat. Di may baraka ako. Sige, Jab, siyakapin mo ako para lumipat yung baraka sa'yo. Ganun ba? No. Hindi, di ba? May hadith yun na yung katawan ay Muslim ay baraka siya. Pero hindi lumilipat, kalin tulad ng katawan ng Rasulullah. Tama? So yan yung mga baraka na kung saan lumilipat at hindi lumilipat. Isa lang ang baraka na lumilipat, ha? Ano yun? Yung katawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala na siya, nakalibing na siya, wala na. Pati yung mga gamit niya. So, hindi ka pwedeng maniwala o magsabi na sabihin mo, itong araw na to ay may baraka kasi maraming pagkain sa iftar. Hindi pwede yun. Kasi pag sinabi mo yun, parang sinasabi mo na alam mo si Allah Ta'ala nagbigay ng baraka doon. Wala ka naman dalil eh. Hindi porkit marami kang na-take out na pack lunch, pati sambusa, sabihin mo may baraka na yung iftar. Hindi pwede yung jabal. Tama? Kasi ang baraka ay nakadepende lang sa sinabi ni Allah at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pwede magsabi na may baraka si Alpad dito sa masjid pag sahu, pag iftar. Kasi kung kita dadala ng pater si Alpad. Tama? Kung ano lang sinabi ng Rasulullah, yun lang ay may baraka. Nakuha ninyo? At ganun din. Saan? Sa tubig ng Zamzam. Di ba yung tubig ng Zamzam may baraka? Tama? Sa pag ininom mo. Tama? Pag ininom mo. Ano pa? Yung ano? Yung Quran. Yung baraka ng Quran. Ang ajab sa Quran. Paano mo ang Quran? Nakangiti ka lang, sabog ka ata. Yung Quran, yung baraka ng Quran, lumilipat ba? Hindi. Hindi pa isang tao. May baraka yung Quran. Di ba? Kaya minsan nakasanayan ni Jabal ginagano yung Quran. Baka raw lumipat yung baraka ng Quran. Di ba? Jabs, gawain mo yun Ano, bakit? Lumilipat ba yung baraka ng Quran? Paano yung baraka ng Quran? Yung baraka ng Quran, kapag binasa mo, kapag sinabuhay mo ang sabi ni Allah Ta'ala, kapag nag-aral ka ng Quran, nandun yung baraka. Tama, pero yung tutulog ka, kasama mo yung Quran, may baraka. Yung dinumihan mo lang yung Quran, nilawayan mo lang walang ganun. Naiintindihan mo, Alfad? Nasaan yung baraka ng Quran, Alfad? Kapag binasa mo, kapag pinag-aralan mo, sinabuhay mo. Nakakuha ninyo? Pero yung tutulugan mo, sigaganunin mo. Lumilipat na sa akin. Wala, hindi lumilipat yung baraka ng Quran. Naiintindihan ninyo? So, ayun yung patungkol sa baraka. Ano pa? At ano man ang sinabi ng Islam na may baraka yung bagay na yon, yung tao, yung panahon, na kung ano yung gagawin mo doon, hanggang doon lang, hindi ka pwedeng sumobra.
Tama? Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, ang baraka ng tubig ng Zamzam kapag ininom mo, di ba? Yung baraka niya, ang ginawa ni Jabal, pinangligo. Kasi yung baraka niya. Ang sabi doon, pag ininom mo yung baraka, huwag kang sosobra. Pinangugas mo pa ng puwet mo. Kasi para may baraka yung itlog mo. Sabi doon sa Zamzam, pag ininom lang, hindi ka pwedeng sumobra. Yung Hajarul Aswad, di ba yung Kaaba yung Hajarul Aswad? Yung baraka kapag hinalikan mo, ang iba, pinasok yung ulo pati yung katawan. Ang ginawa nila, ginanon nila. Ang baraka doon, pagtakbil, pag hinalikan. Di ba? Hindi ka pwedeng sumobra doon. Pati paa mo, ilalagay mo doon sa Kaaba. Tama? So ano man ang sinabi ng Islam na ang baraka na yan, na ganito yung gagawin, hindi ka pwedeng sumobra. Nakuha ninyo? Hindi mo pwede panligo doon. Jabs, yung tubig ng Zamzam. Tama? Hindi mo pwede ipasok yung buong ulo mo sa Hajarul Aswad, pati yung katawan mo, liit-liit mo. Ang baraka doon pag hinalikan, ang Zamzam pag ininom. Tama? Nakuha ninyo? So yun ang tinutukoy doon na tinatawag na baraka. Next number. O, saan ka pupunta? Maaga pa. So ang number 15, ang tinatawag na tawassul. Ano ibig sabihin ng tawassul, Amid? Sabi niya, ang tawassul ay dapat kung ano lamang din sinabi ng Quran pati ng Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ibig sabihin nun? Ito yung kapag may kailangan ka kay Allah Ta'ala, nagdudua ka sa Kanya, ay anong ginagawa mo? Ay nagbibigay ka muna ng mga bagay na gusto ni Allah para masagutin ni Allah yung dua mo. Halimbawa, may kailangan si Alpad sa Allah Ta'ala. O halimbawa, may kailangan si Alpad kay Marcos. Tama? Ito, sabi niya, kahit bangag to, kailangan ko pa rin ng tulong na ito, di ba? May kailangan siya kay Marcos. Di ba? Siyempre, hindi naman makalapit agad-agad si Alpad kay Marcos eh. Anong gagawin ni Alpad? Ay, bawa, kailangan pirmahan na ni Marcos yung papel ni Alpad. Hahanap siya ng isang tao na malapit kay Marcos. Hihingi siya ng tulong na yun para masagot yung kanyang kahilingan. Di ba? Ang tawag doon ay tawassul. Kay Allah Ta'ala din, para sagutin ni Allah Ta'ala yung dua mo, nangangailangan ka minsan ng ibang bagay na malapit o gusto ni Allah para sagutin yung dua mo. Tama? Ang tawag doon ay tawassul. Ang batas sa tawassul na dapat ginagawa mo kung ano lang sinabi ng Quran pati ng Sunnah. Nakuha ninyo? Ay bawal ka magtawassul kapag hindi sinabi ng Islam na pwede yan. Naiintindihan ninyo? Tama ba? Ano ang unang-unang halimbawa na pinapahintulot at sinabi ng Islam na pwede ka magtawassul dyan? Sa mga pangalan ni Allah Ta'ala. Sinasabi natin, panagdua yung imam sa kunut, Ya Arhamar Rahimin, Ya Ajwadal Ajwadin, Ya Akramal Akramin, Ya Azizu Ya Rahim. So ginagamit ito yung magagandang pangalan ni Allah. Kasi gusto ni Allah yung tinatawag siya ng magandang pangalan niya para masagutin yung dua mo. Anong sabi ni Allah Ta'ala? Qulid Allah. Sabi mo, Muhammad, magdua kayo kay Allah, awid Ar-Rahman, o kaya tawagin niyo siya sa pagitan ng pangalan niyang Ar-Rahman. Fa'ayyuma tad'u, alinman ang idudua niyo sa kanyang mga pangalan, falahul asma'ul husna. Kay Allah Ta'ala pa rin ang magagandang pangalan. Halimbawa, may kailangan si Alpad kay Marcos, sabihin niya, His Excellency, His generous niya, mapagbigay, maawain yung presidente natin. Nakakatanggap tayo ng ayuda, ng AIX, ng tupad. Di ba? Kasi bakit? Sabi niya, ang presidente natin, lagay niya ay mabait, mapagbigay. Di ba? So,
Kapag ganun, lumapit ka kay Marcos, ano pa? Sige nga, mabait ka, mapagbigay ka, sige ano pa? Mas gugustuhin ng presidente yon, di ba? Tama? Kasi pinupuri mo siya eh. Walillahil mathalul a'la. At kay Allah Ta'ala magandang at kumpletong katangian, mas magandang pangalan sa Kanya. Kapag nagdua ka, mas sasagutin ni Allah Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahim, Ya Ajwad al-Ajwadin, Irhamni, kaawaan mo ako, Ya Rahim, Ya Hayyun, Ya Qayyum. So binabanggit mo yung pangalan niya, ang tawag niya at tawassul yun kay Allah Ta'ala sa magagandang Kanya mga pangalan. At ganun yun sa mga Kanyang mga katangian. Katangian ni Allah Ta'ala. Di ba? Maawain siya. At ang pangalan niya, Ar-Rahman. Mahabagin, Ya Allah, Ya Rahman, Irhamni, kaawaan mo ako. Katangian ni Allah Ta'ala na meron siyang pangalan. Tama? So yun, halimbawa ng tawassul na yun. Ano pa? Yung magtawassul ka sa isang tao na hadirul qadir. Hadir, qadir. Pwede ka magtawassul sa isang tao kapag kailangan mo ng tulong niya. Pero sabi dito, hadir. Nandyan siya. Buhay. At buhay siya at meron kakayanan. Buhay at may kakayanan. Alangi ka sa isang taong buhay, tapos hindi niya rin kaya. Di ba? Halimbawa, Halimbawa, yung isang tao na sasabihin ni, Jabal, sa akin, Ustad, magdua ka para sa akin. Pwede ba yun? Hindi. Pwede yun. Yun ang tinutukoy doon. May kakayanan siya eh. Kasi buhay siya eh. Nandito ako eh. Buhay ako eh. At kaya ko naman magdua. Tama? Kaya nga sa isang hadith, di ba? Sa isang hadith, merong binanggit na sinasagot din ng Allah Ta'ala yung dua ng kapatid ninyo bidhahril ghaib. Kapag, tinatago niya yung dua para sa kanya. Ibig sabihin, yun? Pwede kang magtawassul sa kanya para matanggap yung dua mo sa pagitan na sabihin mo sabihin mo sa akin, Ustad, magdua ka para sa akin, makapag-asawa ko ng maaga. Kasi hindi ko na kaya. Di ba? Naintindihan ninyo? So pwede sabi, hadir, dapat buhay siya, nandyan siya, at qadir, may kakayanan siya. Kaya dito, labas dito yung isang taong patay na. Magtawas ko sa isang taong patay na. Di ba? Lolo ko. Di ba? Sabi mo kay Allah Ta'ala, kailangan ko ng gatas sa anak ko. Pambayad ng kuryente. May sakit yung nanay ko. Di ba? Tawassul yun. Pero pwede ba yun? Hindi. Kahit sabihin mo na nagdua ka lang, hindi sa kanya, kay Allah Ta'ala ka nagdua, pero ginamit mo siyang tawassul, bawal yun. Kasi nga, patay na yun eh. Mas kailangan niya ng dua mo eh. Di ba? Ang kailangan doon na dapat tawassul dito, yung buhay. Punta kay Ustad. Ustad, pagdua mo ako. Di ba yung mga ganun tayo? Ustad, pagdua mo ako makapag-asawa ako. Di ba? Ustad, pagdua mo ako makapasa ako sa subject ko. Di ba, Alpad? Ustad, pagdua mo ako para makagraduate ako. Di ba? Hadir, nandyan siya, buhay siya, waqadir, may kakayanan siya. Naiintindihan ninyo? Yun yung ikatlong tawassul. Pangilan na? Hindi. Balik naman, tawassul pa tayo. Sa mga pangalan ni Allah Ta'ala, magandang pangalan, pwede ka magtawassul. Sa mga magandang katangian ni Allah. At sa isang tao na nandyan siya at may kakayanan siya. Number 4, yung tawassul bidhikril hal. Yung binabanggit mo yung kay Allah Ta'ala, nagdua ka yung sitwasyon mo na hindi mo na kaya. Sabi ng Allah Ta'ala, nagdua si Nuh alayhis salam. Anong sabi niya? Wada'a rabbahu anni maglubong fantasir. Ya Allah, talunan ako. Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. So, binanggit niya yung sitwasyon niya. Anong sitwasyon niya? Anong sabi niya? Ay, mga bilaw. Anong sabi niya?
Sabi, hindi niya na kaya. So parang sinasabi niya kay Allah Ta'ala, Ya Allah, nakikita mo yung sitwasyon ko, hindi ko na kaya. So kabilang din daw yun sa dahilan kung ba't sinasagot ni Allah yung dua. Ya Allah, hindi ko na kaya. Ya Allah, mahirap na ako. Sagutin mo yung kahilingan ko. Ya Allah, wala na akong makain. Ya Allah, naghiwalay kami ng girlfriend ko. Hindi pwede malaman ng asawa ko. Ay, kayo talaga, oh. Kalokohan ninyo. So, dito, ang bidikril hal. Ibig sabihin nun, ay binabanggit mo kay Allah na kawawa ka. Kailangan mo ng tulong niya. Yung sitwasyon mo talaga, walang-wala na. Ya Allah, mag-iftar na, wala na akong makain. Bigyan mo ako ng biyaya. Gutom na ako. So, di ba? Kaya nga sabi rin ng Allah wa ta'ala na sinabi ni Yaqub, alayhisalam. Anong sabi niya nung nawala si Yusuf? Yung anak niya? Anong sabi niya? Ay nama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kay Allah Ta'ala ko lang nirereklamo o sa kanya ko lang kinukwento ang aking sitwasyon, yung kalungkutan ko. Pero ang punto na nagduduwa siya, natulungan siya ni Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? Ibig sabihin, kapag nasa sitwasyon ka, nang gipit ka na, pwede mo banggitin kay Allah yung sitwasyon mo para tulungan ka ni Allah Ta'ala. Para masagot yung dua mo. Tama? Ano pa? Yung tawassul ay yung mga ginagawa mong kabutihan. Kabutihan. Tama? Kung may nagawa kang kabutihan, lahat kalokohan. Pwede mo banggitin yung kabutihan na yon kay Allah Ta'ala pang nagdua ka. Ya Allah, nag-fasting ako, sagutin mo yung dua ko. Nag-fasting ako para sa'yo. Ya Allah, nagsadaka ako para sa'yo, sagutin mo yung dua ko. Ya Allah, mabuti ako sa aking nanay. Sagutin mo yung dua ko. Ya Allah, naglilinis naman ako ng bahay, sinusunod ko yung nanay ko. Mabuti yun. Tama? Ya Allah, sa masjid ako nagwawalis. Ya Allah, sa masjid ako tumutulong kay Basri, naglilinis ng carpet. Kabutihan yun. Pwede mong banggitin kay Allah Ta'ala yung kapag nagdua ka para sagutin ni Allah Ta'ala yung dua mo. Tama? Binanggit yun sa isang hadith na mayroong magkakaibigan habang naglalakbay sila tapos biglang umulan ata yun, di ako nagkamali. Tapos sumilong sila sa loob ng kuweba. Tapos naglandslide. Tapos naglandslide, natabunan sila ng malaking bato. Tapos ang ginawa nila, nagdua sila kay Allah Ta'ala, ginamit nila yung kabutihan nila. Ya Allah, yung nanay ko matanda na, ako lang tumutulong sa kanya, tinutulungan ko siya, tulungan mo kami na makalabas dito sa kuweba. Tapos biglang gumalaw yung bato. Tapos ikalawa nagdua, Ya Allah, tinawag ako ng isang chicks para magzina kami. Pero naalala kita, kaya hindi ko ginawa, natakot ako sa'yo. Biglang gumalaw yung bato na yun. Ikatlo, Ya Allah, yung meron isang tao na nag-business, ay iniwan niya sa akin yung pera niya kasi umalis siya. Hindi ko ginalaw yung pera hanggang sa lumaki yung business na yon. Tapos lahat ng mga pera na yun lumaki, naging milyon-milyon. Tapos kinuha na sa akin na lalaki yung pera niya, binigay ko lahat ng pera na yun, kasama yung kita sa business, wala akong kinuha. Kasi tiwala niya sa akin at tiwala yun. At hanggang sa nawala yung bato na yun, hanggang nakalabas sila. So binabanggit ng tao yung kanyang kabutihan, pwede yun kapag gusto mo sagutin niya Allah Ta'ala yung dua mo, Jabal. Nahirapan ka na, Ya Allah, wala akong bigas. Nagsambayang ako, nakikinig ako sa masjid kay Ustad Mahdi para matuto sa tawhid. Pwede yun. Pwede nyo, gamitin nyo kapag nagdua kayo. O Ya Allah, si Ibrahim galing pa sa Baklaran. Punta ako sa moske para makinig sa lecture. Ya Allah, sagutin mo yung dua ko, makain ako ng sambusa. O diba? Pwede yun. Diba? Kahit maliit na bagay yun, pwede yun. Yun ang kabilang sa tawassul na pinapahintulot. At pwede mo din gamitin yung pang-anim na mananampalataya ka. Ya Allah, Muslim ako, naniniwala ako sa'yo, sagutin mo yung dua ko. Pwede yun. Sabi ng Allah Ta'ala sa Quran, Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Sabi ng Allah Ta'ala, Ya Allah, narinig namin, sabi ng mga tao, munadi ang nagtatawag ng da'wa patungkol sa pananampalataya sa iyo sa Islam, sa iman niya Allah, at naniwala kami. Tapos sabi niya, amana waghfir lana, patawarin mo kami, Ya Allah. So sinabi dito ng Allah Ta'ala
ng isang mananampalataya, binanggit niya na isa akong Muslim, mu'min ako, ya Allah, patawarin mo yung kasalanan ko. Ginamit niya yung kanyang pagiging Muslim para mapatawad yung kanyang kasalanan, para masagot yung kanyang dua, pinapahintulot din yun. And tawassul. So, meron tayong ayon na tawassul. Unang-una, ano yun? Mga hayop na to, oh. Tingnan mo yung tsura. Mga tao pa ba kayo? Ano yung unang tawassul? Ano yung unang tawassul? Binanggit natin na pwede mong gamitin pa nagdua ka para masagutin niya yung dua mo. Ano, Jabal? Ano? O kabutihan. Ano pa? Ha? Katangian ni Allah, pwede mong gamitin. Ano pa? Yung mga panggandang pangalan niya, ano pa? Yung may kakayanan, nabuhay siya, at yung mayroong kakayanan magdua para sa'yo, ano pa? Kabutihan na ginawa, binanggitan ni Jabal. Ano pa? Ha? Muslim ka, pwede mo gamitin yung iman mo. Ano pa? Isa na lang. Ha? Yun nga yung Muslim ka, yung iman mo, pwede mo magamit. Ano pa? Yun na yun, iman. Ano pa? Isa. Anong isa? Bidzikril hal. Yung kinukwento mo yung sitwasyon ng kahirapan mo kay Allah, yung pangailangan mo sa Kanya. So yan yung aming na tinatawag na tawassul. At ang tawassul na yan, pwede mong gamitin yan kay Allah o talabanggitin sa Kanya para sagutin yung ano? Yung dua mo. Nakuha ninyo? Number ano na? Number 16 na ba? 16, 17? 16. Kay Isaac, may record ka ba, Isaac? Oh. May record si Isaac kayo, wala. Number 16, al-aslu fit tamaim al-mana. Ang unang batas patungkol sa tinatawag na agimat, ito ay haram. Haram yung agimat. Haram yung agimat. Nakuha ninyo? Haram yung agimat na yan. So ngayon, ang tinutukoy dito, bakit ba gumagamit ang tao ng agimat? Hindi lang agimat tinutukoy dito at tamaim, basta lahat ng mga sinusuot ng mga tao. Na kung saan meron siyang paniniwala na itong sinusuot niya ay makakapagbigay ng swerte sa kanya at makakapagtanggal ng kamalasan sa kanya, ang tawag yan at tamima. At tamima yan alpad. Halimbawa, nagsuot ng pulang brief si Jabal, pampaswerte raw sa exam, sa test. Meron yan mga tao na hiniwala sa ganyan. Di ba? Tamima rin yun. Pwede sabihin natin tamima. Sinusuot niya eh. Pero normally, yung mga Arab, sinusuot sila dito, yung bracelet. Bracelet pa yung daw sa kamay. Tapos yung necklace. Di ba? Ang unang pamantayan dyan ay haram. At ang tamima na yan, kapag yung tao ay naniwala na merong epekto sa kanya ng illusion lang yung epekto, walang katotohanan. Nag-illusion ka lang, para kang addict. Nag-i-imagine ka na may epekto yan, totoo yung sinusuot mo, pero wala naman talaga. Di ba? Halimbawa, nagsuot yung isang tao ng necklace sa kanyang leeg. O yung ampan. Di ba meron yan yung ampan? Ano pa? Yung ombo, pwede pa rin yan pumasok. Yung tulak bala, yan. Anting-anting, lahat yan ay shirk. Kaya sinusuot mo para protektahan ka sa kamalasan, para magbigay siya ng swerte. Kaya sabi sa hadis ng Rasulullah, man allaka tamimatan faqad asyrak. Sino man sa inyo nagsuot ng tamima, sino man sa inyo nagsuot niyan ay nakagawa ng shirk kay Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? Shirk yun kay Allah Ta'ala. Yung tamima na sinusuot ninyo. Meron pa yan, di ba? Yung parang may mata, sinusuot dito sa leeg, yung necklace. Meron pa sinusuot dito sa kanyang tiyan. Yung ampan, para sabihin protectionan siya laban sa kalokohan. Kalokohan mo yun. Hindi ka protektahan sa kalokohan yung ginagawa mo. Yan ay shirk.
humingi ka ng protection dyan ay dapat kay Allah Ta'ala. Di ba? Nilalagay mo yan sa tiyan mo kasi daw protection. Tinali mo sa itlog mo. Nakuha ninyo? Yan ay shirk. Nakuha ninyo? Kapag naniwala ang tao na itong sinusuot mo na agimat o ampan man yan o bracelet na na protektahan ka niya maliban kay Allah o kahalintulad ni Allah, syirkun akbar. Syirkun akbar yan. Nakalabas ka sa Islam. Pero kapag naniwala ka na si Allah Ta'ala makapagbigay sa ng proteksyon at ng magandang bagay, tapos dinaan ni Allah sa suot mo nang wala ka naman dalil, nang walang dalil, nag-imbento ka lang na may epekto sa'yo, yan, syirkun asgar. Tama? Suot mo pa sa paa mo, sa kamay mo, sa leeg mo, sa tiyan mo, sa itlog mo, sa puwet mo, kahit basta naniwala ka, diyan na nagbibigay sa ng swerte ay shirk yan. Nakuha ninyo? May mga ganyan dito sa Lakota. Sinusuot nila yung ganyan. Meron ako nakita one time. Tinanong ko siya, para saan yan? Proteksyonan ako. Saan? Ako nga, walang suot eh. Tagal ko na nabuhay sa mundo eh. Di ba? Protection sa ICC para di ka makulong kasama kay Duterte. Tama? Naintindihan ninyo? Ano yan? Para saan? Sa iya? Sa baba? Sino nagbigay niyan? Okay. Merong pesta drive ang sa iya dito? Ano laman yan? Sandwich tsaka may food ba kaya? Nag-park po sila ng food. Sinong nagdala? May banding na ng SBA. PSBA na 5-star? SBA tsaka sa iya. Nag-go. Okay. Ano pa? Nasaan na ba ako? Bakit ba itong iftar na to? Pati ako nagutom eh. Pero ang unang batas regarding talaga sa pagtamima sa may agimat ay syirkun asgar. Maliban kapag inakyat mo yung level sa taas ay syirkun akbar. Nakuha ninyo? O ayusin yung mukha nyo. Ayos na yan? Maliban na lamang, sabi niya, kapag inakyat mo sa level ng pagiging Panginoon ni Allah Ta'ala fa syirkun akbar. Di ba sinabi natin, ang pinakadahilan ng shirk, ito yung inakyat ng tao, yung isang nilalang sa level ng Panginoon. Di ba? Di ba? Wala kayo sumasagot ha. Naintindihan ninyo? So, yun ang sabi doon. Kaya dito sabi na Allah Ta'ala, ang dahilan kung bakit naligaw yung mga hindi Muslim sa kabilang buhay, sabi ng Allah Ta'ala, Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin, id nusawwikum bi rabbil alamin. Wallahi, sabi niya, ang pinakadahilan kung bakit kami naligaw, id nusawwikum bi rabbil alamin. Kasi kayong nilalang, inakyat namin kayo sa level ng pagiging Panginoon. Nagsujud kami sa inyo, kahalintulad ng pagsujud kay Allah. Nagdua kami sa inyo, kahalintulad ng pagdua kay Allah. Nagruko kami sa inyo, kahalintulad ng pagruko kay Allah. Humingi kami ng proteksyon sa inyo, kahalintulad ng paghingi namin ng proteksyon kay Allah. Humingi kami ng swerte sa inyo, kahalintulad ng paghingi namin ng swerte kay Allah. So, ibig sabihin ng shirk, yung inakyat mo yung isang nilalang sa pagiging pantay ng pagiging tauhid ng rububiyah Panginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha ninyo? Gising na ba kayo? Sumisigaw-sigaw ako, di kayo naigising. Pag babae dumating sa inyo, gising kayo. Ayaw talaga, kalukuhan ninyo. So, yun ang tinutukoy doon ng pag-shirk kay Allah Ta'ala patungkol sa tamima, yung agimat, yung, ano pa ba? Ang ginagamit ng mga tao, ano? Anting-anting, yung ampan, yung ombo, ano ba, yung tulakbala, lahat ng ginagawa ng mga tao na kung saan yung bagay na to nang walang ebidensya sa Quran at sa Sunnah, tas naniwala kayong bagay na to makapagbigay ng swerte at makatanggal ng kamalasan sa buhay mo, shirk yun. Shirk yun kay Allah Ta'ala kasi wala ka naman dalil. Nakuha ninyo? Shirk yun kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yun yung dahilan kung bakit ang unang step,
Ang unang paggawa ng tao ng shirk kay Allah Ta'ala dahil sa ganung pamamaraan. Kaya nga yung isang tao kabilang sa pinakadelikado ng shirk, yung shirkun kubur, yung shirk sa libingan. Kasi ang gagawin ng tao pag may namatay, unang-una namatayan si Hamid, ang gagawin niya sa libingan, lalagyan ng hollow block. Pagkatapos bibisita ulit, lalagyan ng tiles. Tapos bibisita ulit, gagawin ng bahay, may fencing na. Tapos, dahil nga napamahal siya, gagawa na ng rebulto doon sa libingan. Pumunta kayo doon sa Manila Cemetery, pati sa Taguig. Di ba gano'n nangyari? Tapos, nang gagawin sa sunod na henerasyon, sasambahin na nila. Ito yung Diyos ninyo. Kita ninyo, ang rebulto, itsura pa na ni Jabal eh. Di ba? Mukha ng rebulto, hindi pa patay yan. Di ba? Ganon yung nangyari sa mga tao kung bakit nahulog sila sa shirk kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, lagi silang may kailangan. Tapos iniisip at naniwala silang kailangan nila siguro mabibigay ng taong patay na to. O taong naglalagay ng agimat o ng anting-anting o ng feng shui sa bahay dinidikit kung saan-saan. Nakuha ninyo? Yan ang dahilan kung bakit kumakalat ang shirk dito sa ibabaw ng lupa. Hindi lang yan, pati sa number. May shirk number 13. Kaya punta ka ng building, sakay ka ng elevator, walang number 13. Kasi yung 13 daw malas. Shirk. Di ba? Ngayon, kapag may mga estudyante nga dyan, kapag nag-take ng board exam, magsuot ka ng panty na pula, pati brief na pula, swertehin ka daw sa board. Shirk. Tingnan ninyo sa bagay na akala ninyo maliit lang sa pag-iisip ninyo. Walakin indallahi azim. Pero napakadelikado nun sa harap ng Allah Ta'ala. Krimen yun kay Allah Ta'ala kasi shirk yun kay Allah Ta'ala. Di ba? Itim na pusa, bawal magwalis sa gabi, bawal ng kuko, may nahulog na kutsara, ano pa? Lahat bawal na. Bawal magtinda ng asin sa gabi. Ano pa ba? Di ba? Lahat ng kalokohan ng tao ng shirk nandiyan na sa paniniwala ng mga tao. Yushrikuna billah. Nag-shirk kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito ang sabi dito, annal asla fit tamaim. Almana, ang unang pamantayan at ang batas patungkol sa agimat pati anting-anting ito ay haram. Ito ay haram kasi bakit? Gumagawa ka ng illusion sa utak mo na may epekto yung suot mo na to hanggang akala mo meron talaga siyang totoong epekto. Tapos hanggang sa maniwala ka mapagbigay sa'yo ng swerte, yung pala walang katotohanan. Nakuha ninyo? Ustad, paano ko malalaman na shirk ba to o hindi? Paano nyo malalaman sa tingin ninyo? Kapag merong epekto o wala. Halimbawa, discuss ko sa tauhid ng karaan, di ba? Halimbawa, yung itim na pusa. Yung itim na pusa nakita mo, tapos may lakad ka, sabi mo, nakita ka ng itim na pusa. Ngayon, nakita ng itim na pusa, sabi mo, hindi ka natutuloy. Kasi bakit? Baka mamalas ang paglakad mo, baka may mangyari sa hindi maganda. Shirk o hindi? Shirk. Ngayon, nakikita ka ng itim na pusa. Ang sabi mo, hindi ka natutuloy kasi ang itim na pusa, normally, na-witness ng mata mo at sa kwento, naririnig mo palagi, taon-taon, may nangyayari na habulin ka ng pusa, itutulak ka sa aksidente. Shirk o hindi? Ay, hindi yun shirk. Kasi basta na-witness ng mata mo, naririnig ng tainga mo, at na-experience ng katawan mo yung mga bagay ay hindi yun shirk. Pero kapag ang isang bagay, walang ebidensya na nakikita mo at naririnig mo, walang experience yung katawan mo, at naniwala ka na may epekto, yun yung shirk. Nakuha ninyo? Tama ba? O halimbawa yung number 13. Di ba may nagsasabi na malas yung number 13? Tama. Meron number 13 sa building. Tapos ang ginawa mo, pagdating sa number 13, ang ginawa mo, natakot ka, bumaba ka ulit. Kasi may nangyaring aksidente kahapon sa number 13, baka hindi pa safe. Umalis ka. Shirk o hindi? Hindi. Kasi may experience. Pero umakyat ka, umuwi ka, hindi ka na pumasok sa trabaho kasi number 13 ang building na pinasukan mo. Kasi malas ang number 13, hindi mo alam kung bakit. Yan ang paniniwala. Shirk. Kasi nag-illusion ka lang at pinaniwalaan mo. Nakuha ninyo? Tama ba? So yun ang tinutukoy patungkol sa shirk sa tamima, pati nagkuha natin ang tawassul, pati ang hukom ng Allah Ta'ala, patungkol sa batas sa gamit, pati sa pangangatawan. Naintindihan ninyo?
Tawag dito, yun ang nakuha natin. So, nakaraan, ano yung nakuha natin nakaraan? Yung patungkol sa batas ng Allah Ta'ala, patungkol sa inshirk sa kubur, patungkol sa ano pa ba? Yung sa batas sa gamit. Alam niyo na yung sunnah, di ba? Yung batas ng gamit. Na ito ay sunnah na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano pa ba? Okay na? Malinaw na? Inshallah ta'ala, ganda lang tayo. Naqulu subhanaka bihamdik. Wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.